Super good news mga kabayan! Panibagong yaman ang nadiskubre ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 98 billion cubic feet ng natural gas ang nadiskubre ng Pilipinas sa Malampaya East 1. Ito ang rason na dapat nating protektahan ang ating mga nasasakupan laban sa dayuhan. Yaman ng West Philippine Sea ay para sa Pilipino lamang. Commodore J. Tarella hindi yuyuko sa China. Hindi hihingi ng anumang paumanhin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Matapos maghain ng protesta ang China sa mga larawan ng leader ng Chinese Communist Party na ginamit ni Commodore J. Tarella patungkol sa West Philippine Sea. Amerika may pinaplanong malaki laban sa Iran. USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group nasa Malacca Strait na at patungo na ito sa Strait ng Hormuz, malapit sa Iran. Ang USS George W. Bush Carrier Strike Group at isang Ohio submarine at 30,000 mga sundalo ng Amerika nakaposisyon na sa Middle East. Illegal Chinese fishing vessel, hindi pinalampas ng South Korean Coast Guard. Pangulong Marcos Jr. inanunsyo sa mga Pilipino ang matagumpay na oil at gas exploration sa Service Contract 38 malapit sa Palawan sa West Philippine Sea matapos madiskubre ang nasa 98 billion cubic feet na natural gas sa Malampaya East 1. Ito ay nasa 5 kilometro ang layo sa dating Malampaya Oil Gas Field. Maliban pa sa natural gas, meron pang nadiskubring high-value liquid fuel sa kapares na lugar. Ang oil at gas exploration ay pinangunguna ng isang Filipino company na pinangunguna ng Prime Energy sa pakikipagtulungan ng UC38, PNOC Exploration Corporation at Prime Oil and Gas Incorporated. Ito ang dahilan kung bakit gustong sakupin ng China ang buong West Philippine Sea, lalo na ang nasagawing Palawan, dahil alam nila na ito ay pinagpupugaran ng mga likas na yaman. Hindi tayo papayag ng mga Pilipino na ang para sa atin ay kunin ng mga Chino atin at ipaglalaban natin ito. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE-1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 Consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Sa ibang balita naman, dugong Pilipino basta na sa tama lumalaban kahit kanino man. Commodore J. Tarella ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, walang balak na magsorry sa isinumiting diplomatic protest ng Chinese Embassy sa Maynila, sa Malacanang. Ito ang mga larawan o isang paglalarawan ni Commodore J. Tarella sa leader ng Chinese Communist Party na ikinagalit ng Chinese Ambassador. Mukhang nakalimutan ng bagong Chinese Ambassador na siya ay nasa
sa Maynila. Kaya ang anumang pahayag ng otoridad ng Pilipinas ay wala silang pakialam. Huwag nila tayong utusan at pagbawalan dahil wala tayo sa China. Tayo ay nasa sarili nating Magsuri. teritoryo. Why would they apologize, no? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila nga yung nagpangalan dun Protest. eh. Di ba? But again, Anti- I didn't label on the slide na si President Xi Jinping yun. Dapat nga yung Chinese embassy nag-i-explain yan sa Beijing. Bakit kasi nila pinangalanan si Xi Jinping yun eh. Sa ibang balita naman, illegal Chinese fishing vessel sumalakay. Mga oyster o talaba na hindi naman sa kanila kinuha matapos malaman ng Taiwan Coast Guard ang presensya ng mga illegal na barko ng China. Sa area, agad na inakyat nila at hinuli ang mga Chinese fishing vessel. South Korea number 1 sa paghuli sa mga illegal na barko ng China. Coast Guard inspectors board a suspicious vessel in sensitive waters off the Jinmen Islands. What they find concerns them, and some officials. Here, right off the Chinese coast, where Taiwan and China-controlled waters meet, the Coast Guard says illegal oyster farming has become a problem. And now it says it's even caught illegally hired Chinese workers who've crossed Los chinos arrojando con todos los peces. De los carretes no me dan cuenta, ¿ves? Ahí están, ¿ves? Las muestras. Ahí está, mira. Unas vacías, otras no. Ay. Ahí está. Chiquitita, ¿no? Laban Pinas.